He lives. Amen? Hindi ka patay. Amen? Basi ugma, mahadlok ka mugawas, kay patay ang Ginoo. Dili ha? So, ang ugma nga adlaw, nato sa Sunday, gina-remember na ginato na namatay siya, gilubong ko niya na banaw. Kunya balik para pagtuo sa una na namatay siya og Biyernes. Kaya ang prophesied man gud sa Bible 3 days and 3 nights. So kung Biyernes siya namatay, dili ma 3 days and 3 nights. So I believe maybe Wednesday evening or Thursday, no? Na dira kalinya dili pa ma-sure wala kayo sa Bible yun. Based sa scholar na dira ma-fulfill mo 3 days and 3 nights nga Sunday good first in the morning. Mao gid ang iyang paggabanaw. Na ato istoryahan ang iyang pagmatay, paglubong og paggabanaw. Please open your Bible in the book of Luke chapter 23. Luke chapter 23 verse number 27 down to verse 38. Kung makita nimo palihog tindog as we give reverence sa pulong sa Ginoo. Luke chapter 23 verse number 27 down to verse number 38. By the way, so every time na naa ka sa simbahan, kung naa ka sa Coastline Baptist Church, wala bitay laing pagtulunan diri Biblia ra gyud, amen. Wala kung wala kay Bible, murag lisod jud ka ini nga masabtan ang atong ginatudlo. But I believe this, if you have your Bible or may maminaw lang gyud ka, silently sa imong nahuna, dako og kadugan og kahimuan sa atong kinabuhi. Ato basahon igsuon sugod sa 27 hangtod sa 38. Tanan ta sabay-sabay atong basahon ni tanan, atong tun-an ang pagkamatay ni Kristo, but ang pinaka main na itong topic karong nagsuon, the 7 sayings on the cross. Jesus Christ, 7 sayings, or di mo na ilang ginaistorya, the 7 last word. Atong tun-an na karong nagsuon karong nga gabi. Kung po yung first ako noon na matudlo na siya, sukat na nasa coastline, but I believe ako na siya katuyuan nga atong ma-remember ang kaniyang mga words na istorya ni Jesus Christ where kung naas na tawag na cross sa Calvary. Verse 27, tananta restart, unto the verse 38, begin. And there followed him a great company of people, and of a woman which also bewailed and lamented him. But Jesus turning unto them and said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bear, and the paps which never give suck. Verse 30. Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, cover us. For if we do these things in the green tree, why shall we grow down in the dry? Verse 32. And there were also 2 other malefactors laid with him to be put to death. And when they were come to the place which we are called Calvary, there they crucified him, that the malefactor, one on the right hand, and the other on the left. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know what they do. And they parted his raiment and cast lots. Verse 35. And the people stood beholding, and rulers of them derived him, saying, He saved others, let him save himself. If he be Christ, he chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar, and saying, If thou be the King of the Jews, save thyself. Last verse, they begin. And the superscription also was written over him, a letter of Greek, and a Latin, and Hebrew, This is the King of the Jews. Let us pray. Lord, once again, thank you for your goodness. Thank you for tonight. Thank you, Lord, for the Bible that you've given us. Even, Lord, wala pa na mo nakit-an personally ang imong pagkamatay sa cross. Wala pa na mo, Lord, nakit-an personally ang imong pag-suffer sa cross. But I believe, Lord, the 7 word na imong ibilin na mo, tako na tayo ni panalangin, Lord, nga amo yun kuptan, amo yung buhaton sa among kinabuhi. Lord, I believe nga sa diin, Lord, ang imong kinabuhi, na imong blessing sa among kinabuhi, Lord. Kaya kung tungod, wala ka namatay, Lord, wala gid may kaluwasan. Kung wala ko kagilubong, wala ka nabanhaw, pagkatulog ka adlaw, Lord, we are going to hell, karon Lord God, nga gabiin. But salamat, Lord, kaya among nasabtan, na ikaw nagsakripisyo, Lord, ikaw natao ni kalibutan na para mamatay, para, Lord God, mabayaran ang among mga sala. Lord, tonight, whatever kung usama imong ipaabot ka na mo ka mensahe, Lord, tabangi ko, even, Lord God, ang mga katawhan, Holy Spirit, speak to us, karon, Lord God, gabiing, o tuguti, Lord God,
ang imong kahong o kaluoy na maog yung matigbabaw sa among kinabuhi. Lord, salamat sa kaluwasan in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat igsoon. Karon atong tun anig igsoon karong gabi is all about the 7 words na gibuy-an ni Christ katong time na naa sa tinawag na cross. So by Sunday atong tun-an na pod ang iya na pong pagabanhaw. So di man nato ka topic ugma, wala man tayo simba ugma or Friday, but in Sunday we're talking about the graveyard, or we're talking about that He is risen, no? Nandun kayo ang mensahe sa pulong sa Ginoo. He arose, no? He is risen, no? Nandun kayo ang pulong sa Dios nga He is alive, no? Buhi ang atong Ginoo, dili patay ang atong Dios. But ako kayo kahimuan igsoon nga tumasabta na this coming Sunday. But igsoon karon nga hapon, and by the way, ang atong Sunday school is all about the resurrection, ang iyang pagkabanhaw. Kaya wala lang na nagtabo igsoon, but it is prophesied in the Old Testament nga mamatay siya, ilubong siya, and mabanhaw siya para bayaran ang ato sa lahat. Ato na matun-an in Sunday school about sa iyang pagkabanhaw. And by the way, igsoon, ang iyang pagkabanhaw is very important because of that, sa iyang pagkabanhaw igsoon, mao na ang rason nga kita nakaangkon sa kinabuhi nga walay kadapot. Dili mahimong gospel kung namatay lang siya, unya gilubong lang. Ang pinaka-importante igsoon, nabanhaw siya. Kaya tungkol sa iyang pagkabanhaw igsoon, gidaog niya atong sala, gidaog niya ang impyerno, gidaog niya igsoon ang atong penalty dito sa linaw na kalayo. So that's why it's very important to understand that the resurrection is very important. By the way, igsoon, there are people or tawag ani nga mga tao nga against sa atong gitawag na pagsimba og Sunday. Ang ilang yung gusto is Saturday kay mao gyud na ang time nga magsimba sa Dios, kay mao na gisugo sa Ginoo the Old Testament nga i-keep siya holy, and the Sabbath day will keep it holy. And remember ang gitawag na Sabbath day, by the way, igsoon, as a Christians, as a believers, mark this igsoon ha, we are not following the day, we following the Savior. Gitawag galit ang Christian, kaya naman, we are follower of Christ. Sa ato nga igsoon, Christ is the fulfillment of the law. So ibig sabihin ng igsoon, Jesus Christ, nabanhaw man gikan sa patay, Sunday man, the first day of the week. That is Sunday. So that's why we celebrate Sunday. We worship Sunday because we worship the resurrection of the Lord Jesus Christ. We worship the day. We worship the Savior. Kinsa man natawag, kita tao. Kinsa man diay ang nabanhaw ang nangatay, ang ato ang Ginoo. So that's why every Sunday we go in church. Every Sunday we gather together. We learn His Word. We try to worship the Lord. We try to praise the Lord. Kaya naman, kaya nagpasalamat na igsoon nga siya nabanhaw gikan sa patay ug tungod ni ana nakaangkon tag kaluwasan. Amen. Sabda na to. So, ang pag-worship pwede man ka magsimba og Lunes. Pwede pud ka magsimba og Martes. Pero kung maingon sila ang nagasimba og Domingo, ma-imperno aw. Mali na jud kay na di nagagamayo. Istorya mo na ilagay na istorya ay ako gasimba mo Domingo mga Sunday tawag na Sunday sick Sunday praising daw mga nagasimba og Domingo maadto daw og impierno na igsoon. My Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Wala ba'y Sabbath day gibutang dito? Na ba'y gibutang dito nga magsimba ka og Sunday may impierno ka? Ilar ng doktrina, di ka doktrina sa Ginoo. Amen? Kaya ang Bible simply says na ang kaluwasan ay believe igsoon pinaagi lang yun sa pagsalig ka Kristo. Panilig kawatan, usa din eh. Simba rin Sabado. Napa na sila mga agi, ingon sila, si Jesus Christ nagwali Sabado. Ang mga disciples niadto sa sinagogue, kay nagwali dito, kay nagsimba og Sabado kay daw igsoon. Ang purpose nganong si Jesus Christ or ang mga disciples niadto sa sinagogue, kay nga naman, kay pagkasan diwa na may tao. Ang sinagogue pag igsoon mo na ang place tigumanan sa mga Hudyo. Sumao gilang adlaw nga na market day diha, naa tanan diha. Okay, worship, naa tanan. Naa sa kanang place sa lugar ng synagogue. Ay kung imo tanaw igsoon, ang alang mangadto mga disciples Domingo tuwa ni mga tao. O sa magwali, way tao. So nag-aadto na sa synagogue to preach the gospel. Ngayon naman, na may mga tao. So that's why kung imong tanaw in the Book of Acts, the first day of the week, mauna ang pag-gather sa mga Kristiyanon. So kung imong kun-an igsoon, dili jud rason nga ma-impierno ka tungod kay wa ka nasimba og Sabado, mas ma-impierno ka kung wa ka nasalig ka Kristo. Amen. Ang adlaw igsoon anytime pili ka mo worship sa Ginoo. Pili ka mo simba sa Dios every night, every morning, every day. You can worship the Lord.
is not about the day. It is all about the Savior who died on the cross and He was buried and rose again for the third day. Amen? And you know, always remember, even na sila, dili sure sila kaluwasan. Kung imo na sa mga istorya, wala man talaga pang daot sa ilaha, pero kanino sila, mga lipon kini sila. They following the law, they following the 10 commandments. Nabitag ka isa na istorya na ko na sila. How about, Brad, ang nay na himo niya ang usa nasipyat ka, ang pangutana, langit magyapon ka, sa ay di, impyerno ka. Alam ko ang pangutana, na ano ba'y nakatuman sa inyo? Sa pulo ka suko. Sa wala pa, alam simo. Kami langit, kamo pa impyerno. Luoy kayo ang mga tao, yung suon nga ilang masakupan. They were trying to impose the law, ang balaod. Padili ko against the law. Ang balaod, ibig sabihin, importante na para masabda na ito makikasaan, tanan ta makasala, na ibalaod para mabalato, nga tanan ta makasala. Kaligsoon sa kanila time, if we can learn this kind of lesson, ligsoon, this lesson we can see Jesus Christ na ay gitawag igsoon nga great sacrifice and dying love for others. Dili ba ni para sa iya, kamatayon niya? Dili para sa iya igsoon. But you know, if you can see ato nakita gayud igsoon, ang iyang sakripisyo dako kaayo igsoon og namatay na siya para sa uban nga tao. Jesus made a statement while on the cross. Naa siya pito ka statement nga gibuy-an igsoon sa cross sa Calvary. Ang una o ikaduha o ikatulo igsoon nga istorya nagdiskut na igsoon sa gitawag nga uban nga tao. They were talking about those people nga nag-crucified sa iya. Ikaduha is, nag-storya sa tungkol sa gitawag nga katong kawatan. Katong nag-repent. And ikaduha igsoon nga pulong is, nag-hiskot sa iyang gitawag nga inahan. Kunya ato nagtungan, ba't mawala sa niyang background sa atong lesson karon nga gabi. Nga ang tulo niya ka words nga iyang gibuy-an or tulo ka statement nga iyang istorya. The first 1, 2, o 3, nag-hiskot sa uban nga tao. Kung imong tanaw igsoon dito makit-an kung unsa kadako ang compassion, unsa kadako ang gugma sa Dios, nga maski unsa nakasakit niya gagyan, maski na unsa kakapoy sa gagyan, maski unsa nakasakripisyo ang gagyan, ang iyang ginahuna uban ng gyapon nga tao. Usahay sa tawag ginabuhi Kristohanon ba, maski unsa kasakit ang ginaisto sa tuwa, maski unsa kasakripisyo tong gihimo para sa Ginoo, ang atong ginahuna-huna ang uban ng gyapon nga tao. Amen. Mauna ang kinabuhi ng Kristohanon, just like the Lord Jesus Christ. The first word and the first statement, the second statement, the third statement so naghisgot sa uban nga tao. Nauna, katong nag-crucified sa iya, ikaduha igsoon, katong usa kawatan nga iyang kauban sa cross, ikatulo, ang iyang inahan, his earthly mother, Mary, istorya nga time. And also, ikaupat igsoon nga words or ikaupat nga statement, the central fourth word concern his relationship with his father. Unya ato nagtuwa, ato lang isa-isahon. And then ang nabilin nga duha ay ang nabilin nga tuloy son, the three statements nag-focus na sa iyang gitawag nga kaugalingon. And his body, his souls, and his spirit. Kanina, ang unang nga statement sa uban nga tao. Ang ikaupat nga statement soon, nagstorya sa mahitungod sa iyang gitawag nga amahan nga sa langit. But the third soon, the fifth, the sixth and the seventh statement igsoon, they will focus sa iyang kagalingon, sa iyang lawas, sa iyang kalag, o sa iyang espiritu. Ato na igsoon, ato na himayon, ato atuan, kung asa makitaan sa Bible, and I believe kung matuon ka ani igsoon, kung naa may someone or willing maminaw sa imo itudlo, good ni, amen? Usahay bitaw kanimo Kristohanon ba, pakutanon, tagaay da ko sa ka word ni Jesus Christ, ang iyang istorya sa cross. Usahay ba ikaw na, sa matuban? Ana isa, it is finished. Katulad ng inuman, di ba? It is clear. At sa isa, kasi naman wala, di ba? Parehaaring mga atong amigo ba, mga itawag na SDA ba, mga 70 Avengers. 70 Avengers. Kani sila, hilig na sa 10 commandments. Tuman kagpulo ka commandment. Dapat na kaisa, na-istorya na ini, pastor, kailangan ka butuman sa balaod. Alam ko, sa 10, Brad, kailangan din na himuon. Yes, pastor, kailangan din na himuon. Ya, Brad, naka-memorize ka? Tagay na ko isa. Isa. Wala pa, ako sa memorize na balik. Wala, umagana ka memorize pagtuman, hanoon, di ba? Kung magiging kamalo kung sa 10 commandments, maluwas na sa 10 commandments, sa pagtuman, hindi makaya tumanong, maglugod, ganit ang memorize. Isa ka 10 commandments, thou shalt not steal. Okay na, isa lang sa 10 commandments, tumanon, huwag magkaya siya ka memorize.
Muna sa igsoon ang tao, buta lang gid kaayo. Gibutahan gid sa gitawag ng mga sala. Amen? So that's why karon the 7 sayings of Jesus Christ on the cross. Ang pito ka statement ni Christ while He is in the cross. Number 1, dapat ko because of time, please open your Bible in the book of Luke chapter 23. Ito gibasa ganina. Verse 34. Kung naa kay marking dia, kung naa kay itong gitawag pangmarka-markahin na, okay? Tagain na siya o importansya. By the way, kung naa kay red letters, ibig sabihin, para sa kuha ka, kung Bible ako, naman siya red letters. Pag naa siya red letters, ibig sabihin si Jesus Christ ang istorya, anak. Pero kung wala kay red letters, barkahin na lang ng word niya, kag-istorya ni Jesus Christ sa kanyang time. Now, the first statement that Jesus Christ, gi-istorya niya aning time, saying, verse 34, ato basahon sa Bible, start, begin. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they departed His raiment and cast lots. So the Bible says, unang word, unang statement na gibuhian ni Jesus Christ katong naa sa cross sa Calvary, while nakahang siya sa gitawag sa cross igsoon, mao ning unang statement. The Bible says, Father, forgive them, for they know what they do. Ikaw, Bible igsoon, and in siya, Father, forgive them, for they know what for they know not what they do. Kay tungod isa dia, papasayloa sila, human Bible kay tungod wala sila kabalo kung unsay ilang gihimo. Now Jesus Christ His Son pleaded to stay the wrath of a righteous father and his beloved son being murdered by the wicked and sinful men. Always remember igsoon ang nagpatay sa iya mga sinful kayo ni kani gitawag igsoon nga mga Roman soldiers. Mga Roman soldiers igsoon they were ignorant that Jesus was the Son of God. Wala na sila, ignorante kayo nila mga Roman soldiers igsoon sa gatong sila ng Christ. Kani mga tawhana, ignorante kayo rin. Wala sila kaila kang Kristo, nga sa Kristo igsoon, anak sa Dios. But igsoon, they were just obeying kung unsay kuman sa ilang gitawag na leaders. Pag ingon sa leaders na okay, dakpan nila, okay, pulatahan nila, duplain nila, lagkati, bumot nila, paipapasaan ng cross. Now, kani mga Roman soldiers igsoon, wala sila kabalo na ang ilang gikulata nila, ang ilang din giparusahan is anak sa Dios. But remember, igsoon, despite sa mga pakitabuan ng time, kung imong tanawon, Jesus Christ said, Father, forgive them, for they know not what they do. In sa mga verse nila, in sa diya, ang ibasa ganina, and the Roman soldiers were ignorant, and also sa mga Jews, ang mga Hudyo. The Jews knew Jesus was innocent and had evidence that He was the Messiah. Kaning mga Hudyo, igsoon, not only the soldiers, but also the mga tawag ng mga Hudyo, kung imong tanaw igsoon, kaning mga Jewish na mga tao, the Bible says igsoon, they were innocent, but naa sila gitawag igsoon nga evidence that Christ is the Messiah. They know the miracle after miracle. They know about Christ. They know about the Savior. But not igsoon, kaning mga Hudyo, wala yun sila naghatag o panahon niya kang Christ. But despite what they did to Jesus igsoon, His compassion will stay in their life. Kung imong tanaw igsoon, ang mga soldiers, ang mga Roman soldiers, even ang mga Jews, gabi ang pagtamay-tamay kang Christ. But always remember igsoon, despite sa ilang gihimo kang Kristo igsoon, Jesus Christ, His compassion will stay in their life. Wala gyud na supo si Kristo, wala gyud na karoon o kalikot-got si Kristo, mas gikulata siya, mas giduklaan siya, mas gilanggan siya sa cross, gibangkaw siya, pagdaway igsoon, ingon bagani siya, Father, forgive them. Kay wala sila kabalo sa ilang gihimo. Nga igsoon, kung imong tan-awon ang kinabuhing Kristohanon, pareho lang sa tuwa. Nga usahay i-persecute ta, usahay na ay mga butang nga awayon ta, matingalan lang ta, wala ka naghimo og sala, ginaaway ta. But always remember, igsoon, whatever kung unsa may pagtamay-tamay sa tao sa imuha, ato ra na silang iampo, kay wa na sila kakabalo kung unsa ilang ginahimo. Just like the soldiers, just like the Jews, just like the priest, nga mao'y nagpalansang sa gitawag ng Jesus Christ, just like sa mga tao, nga naingon sila nga okay ba, i-crucified Him, buhi si Barrabas, o niya, ang ibalansang sa cross, Jesus Christ, katong mga tawhana, igsoon, wala sa kabalo kung unsa ilang gihimo ka Jesus Christ, He never get anger, wala bisa na suko igsoon, but He show mercy for those people who hurt Him. Nakita igsoon ang kaluoy sa Dios,
sa gitawag Ginoong Hesus sa mga tao na nagpasakit sa iya. We should pray most for our enemies igsoon when they are trying to hurt us. By the way, igsoon as a Christian, kailangan to iampo ang atong mga kaaway sa diya nga mutry sila sabok na to, mutry sila pasakit na to, mutry sa igsoon o gitawag na mugubas itong kinabuhi. We need to pray for them. Kimo na sa Bible, in the book of Matthew, that pray for your enemies. We should pray that God would pardon them and give them better lives. For example, kung na mga tao nga against ato, may mga tao gaaway ato igsoon, ato na iampo, katagaan sila maayo panguna sa Ginoo. Amen? Kaya din awayon ba? Usahay pag ginaaway, kaya palaaway mo punta, di ba? So, muna kasagaran niya. So, balos na kung sa imong itanong mo, kaya mong kanihon. Kung palaaway ka, yun juga. Nausahay, kung tayo mga away, okay ra. Kung ito na awayan, iyan ang kanawat, iyan kabalos. Di ba? Kinaiya, pero di ba igsoon, the Bible says, kung naamatay kaaway, the Bible says, ato lang ang iyampo. Atong iyampo, katagaan siya, nindot nga una-una. Amen? Kaya din nakaawayon, but either nga tagaan ka niya o nindot nga relasyon kamong duwa. This show the power and excellence of Christians' belief in teaching men to pray for their enemies for forgiveness. Worldly men, may nawa? Worldly men seek revenge. Ang mga worldly nga tao igsoon nagapangita og pagpalimalos. Kung naatay kaaway, di ka nakatulog, hindi ka balos. Kung naamay mga naamay mga wicked men igsoon, ang ilag yung ginasik nila is mubalos nila sila. They try to seek revenge. But kita nga Kriswaro, dili man ta wicked, dili man ta ungodly. We are godly igsoon. We are the sons of God. We are called Christians. So that's why igsoon, ingon ang Bible, ang Ginoo na'y bahala mubalos nila. Ingon ang Bible, in the book of Romans, ito dito, ang pagpalimalos, iyan na. Okay, siya na'y bahala. Vengeance is mine, saith the Lord of hosts. Siya na ang bahala sa pagpalimalos. Whatever kung pasakitan ka, whatever isuryahatag malain, okay lang nga. Kaya nga magsoon na may Ginoo nakakita. Ang Ginoo siya lagi mo balos. Christians bear persecutions and insults with patience and prayer. Kung naamay mga pagsakit, naamay pagkamay-tamay sa tuwa, always remember our Lord Jesus Christ, mauman po, gitamay-tamayan, gikulata man po. But you know what? Naay na po kayo nga patience, and also naay na po kayong paghangyo sa iyang amahan. Nga sa Father, forgive them, for they know not what they do. Now, so always remember, usahay, nindot kayo ni-apply sa tinabuhin pa. Kanabi daw, lamit ito kayo balos, kung kasakitan ka, lamit kayo balusan pa. Kanabi daw, ma-feel gini mo ba nga ang imo pagkaunod nun ba? Or kaya gitawag nga, nature mo ba nga pagkaunod nun, lamit ito kayo balos sa iya. But remember this verse, that even Christ, itulata, gidublaan, ginansang sa cross sa mga tao nga dili ginahan sa iyahan. Matiwan ko sila pagampo niya, Lord, masaluan lang na sila. Amen. Bakit sa parang sa himo nila. And I believe igsoon, blessed ang mga tao igsoon, itawag na og. Number 2, because of time. Verse 42 down to verse 43. Ato makita diri igsoon, the next statement, Christ telling us or saying us, while ganaas sa cross sa Calvary. Number 1, Father, forgive them, for they know not what they do. Kaya tumod wa sa manuon sa ilang iyo. But verse 42 down to verse 43, so on, atong basahon sa Bible tanan, begin. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Verse 43. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Number 2, so on, the second statement or the second saying that Christ telling sa tadiya na sa cross sa Calvary, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. It was entered immediately so on after that. No, after namatay so on, mao dayon ang natabo sa kawatan, ato na natapit kita magdugay dili because of time. But ato lang gagian ang the second statement of Christ about sa usa ka malefactor nga kauban sa cross sa Calvary. The souls after death exist separately from the body. The souls in paradise, the body is in the grave. Mo ni ang realidad. Sa diha nga namatay na igsoon ang usa ka malefactor diri, ang iyang lawas nabilin sa yuta, gilubong sa yuta, pag ang iyang kalag naa sa paradise, kauban ni Kristo tungod kay nakaangkon sa kaluwasan. Immediately igsoon after death, righteous souls will be happy, secured and assured of future resurrection.
Ingon nagsuot, the Bible says, sa kaning mga statement, nga ingon sa Ginoo niya, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Ibig sabihin, kaning kawatan na ni, secure kayo ang iyang gitawag igsuon nga, ang iyang gitawag nga kinabuhi. Magbalipayon sa langit igsuon, and they were assured of a future resurrection. We'll learn igsuon 3 things about salvation sa kaning igsuon nga passage, o kung itong topic last Sunday, o kung itong tuwan na because of time. Indra, salvation is offered to anyone, anywhere, and anytime. Kaigsuon ang kaluwasan, gina-offer na siya anyone, maski kinsa, anywhere, maski asa, anytime, maski unsang orasa. Kani nga tayo nigso, walay pili nga tayo, walay pili nigso nga tao, ang istoryahan rin, wala po ni pili kung asa nga lugar, wala man sa simbahan, wala po ni sigsoon sa tawag nga balay ang puanan, kasi naluwas. But the Bible is on, maski naasa sa cross, nagbitay silang duwang. But the Bible, salvation is offered to anyone, anywhere, and anytime. Salvation is by grace, through faith alone, and not by works. It refutes doctrines, no? May mga doktrina nga sacramentalism, na gitawag na purgatory, karang mga doktrina na igsoon, it will correct sa kana igsoon nga passage. Salvation will be rejected by some in spite of all that God does. Igsoon, number 2 statement, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. And number 3, please open your Bible in the book of John, chapter 19. Dalawin soon, makita mo ang tanang gospel book in the book of Matthew, Mark, Luke, and John. In different angles sa gitawag na paglantaw nila John, nila Matthew, nila Mark, and even the Luke, igsoon, but they were the same igsoon na pangitabo. But rin ang book of John, makita the third igsoon nga statement when Christ nagahang sa cross, nasa cross sa Calvary, and verse number 26, chapter 19 in the book of John. Number 1, it's all about sa mga tao na crucified sa iya. Number 2, it's all about the person nga katahapan niya sa cross sa Calvary. And number 3, it's all about sa iya gitawag na inahan, the earthly mother of Christ, and that is Mary. Okay? Ato basahon verse 26, restart, begin. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. So this is the one point at masabtan diri nga wala gyud nagatawag kang Mary nga is a mother of God. Kaya di gyud siya inahan sa Dios. Kaya wala man inahan ang Dios. Yung Bible is the beginning, is the Alpha and Omega, the beginning and the end. So walay sinugdanan ng Ginoo. So that's why naay mga pagtulon nagaingon sila that Jesus is the mother of God. Dili oy, ay Mary is the mother of God. Dili oy, is the mother of Jesus siguro. Pero dili sa mother of God. Kaya wala mainahan ang Dios. Ama. So that's why always remember, even gani ako mama ano, suranan niya di ba? Ako sang gipakita ani tayo. Ara po din makita na po may ako suranan po siya ani. Gani nga tayo ako mama na convict si ani. Ang even gani si Christ ay pagkamatay, wala jud nadungga, wala ginigawas iyang bapa ang gitawag siya nga inahan. Sa kanang tayo igsoon ang pagtawag niya kung Mary, what? Sa diya, woman. Babayi, sa diya, behold thy son. Ora ang ikaduwa, 3 statement nga gihatag ni Jesus Christ or iyang nabuhian nga istorya while in the cross of Calvary. Woman, behold thy son. What a model for all children and son in providing for our parents' needs who have done so much for us. Sa kanang igsoon nga statement, sa kanang igsoon nga istorya sa Bible sa nabuhian ni Christ nga statement, it is a goal for our children or sa tawag ang kabataan nga someday kita mo provide sa talang kinahangas ng parents kung naatay mahatag sa ilaha. Panigsoon, it is a good example for us that Christ said to them, Woman, behold thy son. Jesus would have us care for one another. Honor thy father and thy mother. Nagsoon, dito makitaan nga naalaga po yung Espiritu si Jesus Christ sa iyang gitawag na earthly mother. Dili siya inahan sa Diyos, but sa iyang pagkaunod, sa iyang pagkatawag, igsoon nga pagkatao, He is the earthly mother of the Lord Jesus Christ. That is Mary. Now, in the Bible, in the book of Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Importante masabtan igsoon, every children, every young people, let's show our love to our parents by obeying them. Ibig sabihin, we show our love to our parents na mag-obey sa ilaha. Muna yung sa Bible igsoon, from time to time, para mataas ang atong kinabuhi as a teenagers,
or sa young people igsoon, we need to obey our parents. Number 4, because of time. Number 4. Number 3, woman, behold thy son. Number 4, igsoon. Next, open your Bible in the book of Matthew, chapter 27. Another na po siya igsoon nga sequence. No, dili mo makita ang ikaupat na word nga gibuy-an ni Jesus Christ. Chapter 27, verse 46 down to verse 47. 46 down to verse number 47. Okay, kung nahala ka sa amen, nabasahon sa tanan. Okay? And then, gamay na lang sila. Nalang tayo tulo, kapuntos, after ani. And then, mahumo na dayon ta. Hindi mo na magdugay kahit soon, but nag-try lantaw sa mga words of Christ nga iyang gihatag o iyang istorya while he hung on the cross. So, nasa sa cross sa Calvary. Number 4, ato basahon sa Bible, verse 46. Ready, start, begin. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Verse 47. Some of them that stood there, when they heard that, said, this man called for Elias. No, igsoon, the next statement, igsoon, kita na ibutang ng Greek word niya, kalisod kayo lito po, Eli, lama sabachthani. Dili lang sa next word na daw, my God, yung sadya, why hast thou what? Forsaken me. That is the fourth word, the fourth statement that Christ given sa diha na sa cross sa Calvary. Jesus was forsaken by the Jews with his disciples, the Father and the Holy Spirit. He came unto his own, but his own received him not. Always remember, igsoon, wala siya gidawat, giforsake sa mga Hudyo, giforsake sa mga disciples, and even God the Father, igsoon, giforsake siya. And always remember, igsoon, na ito ka question today, why Jesus Christ forsaken by God? Number 1 question, in what sense was Jesus forsaken by God? Sa unsa man nga sinyale o senses nga giforsake sa Ginoo si Jesus Christ, God approved his work. He was innocent. He had done nothing to forfeit the favor of God. God still loved him, and Christ suffered of all human nature and endured in a short time clear views of God's justice and goodness may have been withheld Jesus from this time. Like so on, ingon dia ang unang question, in what sense was Jesus forsaken by God? No, wala siya gi-forsake. Ingon diri, gi-approve sa Ginoo ang iyang work, gi-approve sa Ginoo ang iyang gihimo, ang iyang ang gitawag na iyang tuan, na ipabor gyapon sa Ginoo, ang Ginoo still nagigugma na gyapon sa iya. But another question is so on, why did the Father turn his back on the Son? Ngano ang amahan, wala man gyud niya nakaya tabangan ang iyang anak, nga pwede ra mabudala og injil unta, pamatyon tong mga tao nagpatay sa iya, or maybe dagat kay igsoon pwede matabo tong matay. But the question, why did the Father turn his back on the Son? Ngano ginalikdan man sa iyang amahan? Mo nito bag igsoon, because Jesus Christ, kung imong tan-awon igsoon, he was bearing the sins of the world. Ibig sabihin sa diya nga siya gilansang sa cross, gilukton niya atong mga sala. Gilukton niya ang imong pagkamakasala, ang imong pagkabakakon, ang imong pagkatikon, ang imong pagkamasnupakon. Gibear ni Christ, gibitbit niya sa cross sa Calvary. So that's why ang God the Father, in the Bible niya, ang amahan, ni turn back sa iya, wala siya gipansin, kaya naman dili makaya ng tawon sa Dios si Kristo ug tungod sa atong mga sala. God is a holy God. Dili sa gusto og sala. He hates sin. But in Christ, on the cross, sa cross sa Calvary, wala siya sala. Despite sa kinabuhi, wala siya sala. Pero He bear our sin. That's why the Father forsaken them. Ang amahan ng sorry, talikod sa iyaway. Kaya di makaya lang tawon sa amahan, ang iyang anak na ay sala. Di man to sala taniya, pero ang atong sala, gibitbit niya, kay gibayaran niya sa cross sa Calvary. And the last question, makita na so on, in my God, why has forsaken me? The last question is, why did the Son not know the reason? Nga nung wala man kabalo si Jesus Christ sa rason sa Ginoo nga gi-forsake siya. No na tubag igsoon, because of the death of His suffering, and because Christ voluntarily abstained from using some of His divine qualities as a perfect human while on earth. Wala siya gistoryahan sa God the Father ng mga plano, himuon siya nga ihawon siya o ilansin sa cross. Wala siya kabalo mo na may tabo sa iya, but ang iya naghimo i-follow siya kung unsay kabubuton sa amahan sa iyang gitawag ka kinabuhi. Amen. Just like with us igsoon,
No, in Bible, my God, why has forsaken me? Kasi sa atong ginabuhay, igsoon, always remember, wala man takabalo kung unsay man ato sa ugma, wala takabalo kung unsay madongan sa ugma, igsoon, but all ang ato lang liban-an igsoon kung unsay naa karon, kung unsay dapat himuon karon, kung unsay dapat i-obey karon, ato ro nang himuon kay kabuluta ang Ginoo nagpaabot ta sa unahan. Amen. Mo ko na tabo siya diri. Wala siya kabalo kanang gi-forsake siya, kanang wala siya katabangan sa amahan. Blind siya ba? Earthly, as I earthly, already so they were flying, muna may tabo sa iya, mamatay gila siya. But you saw the Bible says, ingon sa diya, the reason why is, mauna the next word, makita sa number 5, because of time. Balik itong ibasa ganina, John chapter 19, verse 28. The fifth word na ta, and I try to finish this tonight. John chapter 19. Okay, i-mark ng gyapon mong Bible ha. Putangin ang gyapon siya og mga markings na mauna ang mga statement ni Christ why while he is the top and the Calvary, so on ang sinitawag na Calvary or sa cross sa Calvary. 28 na sa amen. Ato basahon sa Bible na start begin. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scriptures might be fulfilled, said, I thirst. O muna ang kalima. Mabuo lang tayo. I thirst. Iuhaw siya. Okay? Jesus refused the pain, deadening wine offered to those about to be crucified in order to fulfill the scripture so on. Na ay word, ato agad kadali. Psalms chapter 69. Psalm 69 verse number 3, 4, 8, 9, and 21. Psalms, mamugod ni ang gitawag na scriptures. Okay? Prophecy in the Old Testament. Psalms chapter 69. Tanawa ang Bible parihog, and then ato-ato rin ang 6 word tonight. Okay? So go to 69 verse number 3. Tawag Bible niya. Ako ba sound? So dila di mo mata. Verse 3 in the book of Psalm 69, the Bible says, I am weary of my crying. My throat is dry. Giuhog sa katay. Muna yung nadabo sa iya dito sa cross sa Calvary. My eyes fail while I wait for my God. Okay? Abi niya tabangan sa Ginoo ba? Paabot sa tabang sila. Verse number 4. Tawag Bible niya. Verse 4. They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head. They that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty. Then I restore that which I took not away. Verse 8, ang Bible son, I am become a stranger unto my brethren, and an alien unto my mother's children. Verse number 9, ang Bible ha, for the zeal of thine house hath eaten me up, and the reproaches of them that reproach thee are fallen upon me. Verse 21. 69:21. The last verse. The Bible says, they give me also gall for my meat, and in my thirst, they give me what? Vinegar to drink. That is the prophecy in the Old Testament na sa diya nga siya lutuson, siya ilansang sa cross na ay mag-offer siya o gusaman o sa vinegar. So that's why yung sila, I thirst. Giuwaw ko. Kaya naman, para ma-offer to vinegar, para mahatag tong usaman, fulfillment sa prophecy in the Old Testament. You know, igsoon, dili gyud aksidente nga tabo ang tanan, but I believe it's a plan of God because the Bible is perfect, the Bible is pure, the Bible is what? Holy, nga atong gitun-an. Even yung ayang gitawag ng crucifixion, even sa pagkamatay, igsoon, na ay prophecy na fulfilled na in the New Testament. The last, the 6th point, balik sa 19 verse 30. Okay, John chapter 19 verse 30. You are, kung nakakay ballpen, markaya lang diha. And then, magkina ka karong karong gabi, after aning ka-7 na itong cross. 19, chapter 19, verse number, John chapter 19, verse number 30. Sa itong Bible, sa amen? Okay, basahan ito tanan. Verse 30, ready start, begin. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Now, so on, the Bible says, in the Bible, it is finished. The first, ika-unong na statement that Christ given to those sa diya nasa cross sa Calvary. Ingon sa verse ika-unong, it is finished. In Greek word, tetelestai, meaning it is finished, and as a result, it is forever done. Wala na gyud mausab pa. Christ said it is to describe His payment for our sin on the cross, being such a full, complete and perfect payment that nothing could be added to it. Like soon, ang iyang gihimo sa iyang na-realize ang tanan,
Yung Bible, it is finished. Ibig sabihin, human na. Wala kay angay idugang, wala kay angay trabahoon, wala kay angay himuon. Kaya naman, gibuhat na tanan sa Ginoo. Amen? Wala na gito kayo mahimo isuon. Saan mo diha? Wala bitaw wala usahay kana every Holy Week, no? Makita mo na ay mga pagbabunan kunuhay. Kaya magpakabakay ko naka-apostoles ko sa nina, okay? Na mag-position sila, ang uban naglukdo sa krus, ang uban gilansang sa krus, ang uban tunog-tunog, kunuhay, nag-agas ang dugo sa nagkagway. Kasi saan nagsunog, di kaya kaya naman, tingnan ni Jesus Christ, it is finished. Kuma na? Wala din buhaton. Ang imo lang buhaton sa liga, nimo nga sa namatay, gilubok naman ang para sa atong mga sala. O lang sahay, masubok ng daring mga tuo-tuo, no? Kani mga tawag na. So, yung kabilit ka ni, superstitious belief. Nga, umma, patay si Kristo, ayaw laag, bawal masamad, bawal makaog karne, puwasa. Okay? Kaya sa una, kami, hilig kami sa una na eh. Nanabi daw mga anak ako ng time, wag may laag, pala, rin na, nga, walay kanon. Binignit, binignit, mga unsay maluto, diha, mauna mga time, ang lagi na, o niya, pagka Sunday, sugat, no? Dahil po, nakatry mo sugat sa una, lato ng Ginoo. Sugat, blind, sa blind, pero parang wakay kabalo ba? Sa blind, hindi ka mag-upar, pag kung sa ginimo sa upan. Isugat po ka. Namatay mo Ginoo, abi po, namatay Ginoo, wala dahil. So remember sa lang siya namatay, ginubok na ba para sa atong sala. But ang Sunday is the resurrection Sunday. Always siya, wala ka na nabago. Ang Domingo mo din na ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. So that's why, di na angay balikon, di na angay himuon, di na kailangan literal nga, naagi magsakripisyo, anak. Kaya naman, ang tanan is, naman, muna yung Jesus Christ, it is finished. Kung ba kayo, so, sabi na nindot ang abuhato nga ni, kaya itong Holy Week, maod din yung time na mas dali, di ka makashare ba? Kung tinuod yung ka nga na-desire, muna yung time, makasangyaw, ganyan ka, kay ang istorya, ang pagkamatay man ni Jesus Christ, ang pagkalubog ng pagkabanhaw, yung mga mo ginihungdan, mo man itong ginabit-bit kakaluwasan, amen? Mo man ang gospel na itong ginasangyaw. So ato pa, na ay opportunity, na ay privilege ito ay igsoon, nga from time to time, makatundok daan, kaya mo man itong, murag musukan pa, dirita mas maayo ba? Dirita mas hasa, kaya tungod atong nasabta kaning pulong, kaning word na gospel, o kaning tawag na maayong balita. Kadalas, Luke, balik sa Luke, yan na, 23:46. Okay? O yung last, mga Marta, Luke 23:46. Luke 23:46. Tahanan? So, ato basahon sa bait na Luke chapter 23, verse number 6. Andang ka? Ready, start, begin. And said unto them, wise, papalit ko. 23 dahil, 46, palit ko, ang iwasan ko dito. Okay, 46, ready, start, begin. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hand I command my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. And so the last, Father, into thy hands I command my spirit. Christ gave up his own life. Nobody took it from him. He have committed dira sa tawag na amahan. Christ gave up his own life. Nobody took it from him. Naigsoon as a Christian, the same thing with the Lord Jesus Christ. Ato man din i-commit ang atong kinabuhi sa Ginoo. Amen? Murag ang Ginoo lagi bahala ba? Or luwas naman ko, ang tanong kong langit ay ikaw may bahala sa akong kinabuhi. Kaysa wala ko panaluwas, ako may nagtuon. No? Ako may nagtuon sa akong gusto, magbisyo-bisyo ko, o sa man diha. Wala ka labot, but now it's on. This is the 7 words, at makita rin so on, the 7 sayings, or the 7, gitawag so on nga saying of the Lord Jesus Christ while He is in the cross of Calvary. So, so on hope, karong ng gabi, itong nasabdan, o itong natagaang importansya, ang pulong sa Ginoo. Let us pray, every head bow, every eye closed, mag-aampot na. Father in heaven, Lord, salamat once again tonight, na imong gihatag ka namo, Lord, the blessing, Lord, that we can find salvation through your death and burial and resurrection, O God. Lord, karon nga gabi, ang akong pag-ampok, nga tagaan din mo, Lord God, o dako kayong pagsamot, Lord, sa among naangkon nga kaluwasan. Kung naa ka man, Lord, dili paluwas,
We ask, Lord God, na ikaw magkatandog sila kasing-kasing, unang-una, Lord, na unta, Lord, ikaw sila tabangan, na makaangkot ko sila sa kaluwasan. Lord, karon nga gabi, nagaduol ni, nagaampo ni Lord God, nagamito ni mga mong kinabuhi, karon na simana, Lord, kaya mga tao, Lord, na makadungog sa mong pulong, may mga tao makadawat ng tracks, makabasa, Lord God, may tungod sa kaluwasan. Lord, use each and every one, Lord, use us, Lord God, your statement, Lord God, nagbibilin na mo, Lord, na makakitaan, na dungga na, makabasa na, Lord, pinabi sa mong pulong, amo rin ma-apply sa mong kinabuhi. Lord, once again, we put everything in your hands tonight. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name. Pwede ako sa all, Lord.